Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kamusta na kayo, mountain movers? God is good all the time. And all the time, God is good. Sa oras na ito ay muli nating mapapakinggan ang salita ng Diyos na magdadala ng matibay at matatag na pananampalataya sa ating mga puso. Na sinasabi ng salita ng Diyos, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, mananampalataya, walang bagay na mahirap para sa atin. Ang lahat ay posible sa mga nagtitiwala sa Kanya. When the Word of God is being preached, faith is being imparted to each one of us. Kaya lagi tayong excited na makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, ang pananampalataya sa ating puso ay tumatatag, tumitibay, at itong pananampalatayang ito ang dahilan kung kaya tayo ay napagpapala ng Diyos. Hebrews chapter 11 verse 1 says, "Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen." Ngayon ay pananampalataya, at ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na inaasahan natin mula sa Diyos. Ang mga bagay na hinihiling natin mula sa Diyos, ang pananampalataya ay katibayan na lahat ng iyon ay matatanggap natin mula sa Diyos. Sapagkat kapag tayo ay may pananampalataya, naluluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Hebrews chapter 11 verse 6 says, "For it is impossible to please God, for without faith we cannot please God. But if we have faith and diligently seek God, God is the rewarder of them who diligently seek Him." Kung tayo ay naghahanap sa Diyos at pinakikinggan natin ang Kanyang salita, napapaligaya natin ang Diyos sapagkat ang pananampalataya sa ating puso ay tumatatag, tumitibay. Tayo ay nagiging malapit sa Kanya at nagiging matagumpay ang ating buhay. Kung kaya't ang Diyos ay kumikilos sapagkat naluluwalhati ang Kanyang pangalan sa ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya we always give time to hear the Word of God, because every time we hear the Word of God, faith is being imparted to each one of us. To, to tatalakayin natin ngayon ang patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Bagamat tayo ay walang magagawa sa ganang ating sarili upang maligtas natin ang ating buhay sa apoy ng impyerno, sa kapahamakan sa mundong ito, ang Diyos ay naparito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at inialay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. At siya ay nagdusa, naghirap, nabayubay sa krus ng Kalbaryo at namatay para tayo na dapat mamatay ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ang dapat nabayubay sa krus sapagkat tayo ang nagkasala, pero gayon na lamang ang pagmamahal ng Ama sa bawat isa sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayong lahat, nung nagtiwala at sumampalataya kay Jesus, ang katuwiran ni Jesus ay ating katuwiran sa buhay na ito. Siya, si Jesus na walang kasalanan ay naging kasalanan upang tayo na mga makasalanan ay maging katuwiran ng Diyos. As if we have never sinned. Kaya kapag sa oras na ito, ang Diyos ay tumingin sa atin as if wala tayong ni katiting na kasalanan. Tayo ay pure, banal,
malinis sa kanyang harapan sapagkat ang taglay natin sa buhay na ito ay ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. As if we have never sinned, sapagkat si Jesus kailanman ay hindi nagkasala. At ang ating kasalanan ay inako niya, kung kaya't siya'y nagdusa, kaya't siya'y naghirap na bayubay sa krus hanggang siya ay namatay para sa ating lahat, sapagkat inako niya ang ating kasalanan at ang kabayaran sa kasalanan na kamatayan. Kaya tayo ngayon ay may buhay sa buhay na ito na may malusog na pangangatawan at may taglay na buhay na walang hanggan sa piling ng ating Amang sumasalangit. So anuman ang mangyari sa mundong ito, we have an assurance, meron tayong katiyakan, meron tayong seguridad na tayo ay kapipilingin ng ating Amang sumasalangit sa kanyang kaharian magpakailanman. Kaya wala tayong dapat na ipangamba o ikatakot sapagkat matapos man ang buhay sa mundong ito, dahil kinilala natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat ayon sa John chapter 17 verse 3 and 4, Jesus is the eternal life. Si Jesus ang buhay na walang hanggan. At dahil tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, siya ngayon ay nananahan sa ating mga puso. Therefore, tayong lahat ay may buhay na walang hanggan sa piling ng ating Amang sumasalangit. So, Jesus came for us to become God's righteousness. He took away our sin. He took away our guilt. He took away our shame because of sin. Yung kahihiyan sa kasalanan ay inako niya, kinuha niya sa atin. Ang ating karumihan ay inako niya, kinuha niya sa atin. Kung kaya't siya ang nabayubay sa krus para sa ating lahat at yung kanyang katuwiran ang ibinigay niya at ibinalot niya sa ating mga buhay. So because of Jesus, we became God's righteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. And also in 2 Corinthians chapter 8 verse 9, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, siya na mayaman ay naging mahirap upang tayo na mga mahihirap ay maging mayaman. So yung ating kawalan, yung ating nothingness, yung ating helplessness ay inako ng Panginoong Hesukristo. Inako niyang lahat, yung ating kawalan, yung ating nothingness, yung ating helplessness, yung ating lack in anything. Kinuha niyang lahat at pinunuan niya tayo. Pinunuan niya tayo ng kanyang kayamanan. Napakadakila ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya inalintan ang kanyang sariling buhay na magdusa sa mundong ito. Sa halip, ninais niya ang magdusa, ang mahirapan, ang mamatay sa krus sapagkat mahal niya tayo. Romans chapter 5 verse 8 says, "For God demonstrated His love towards you and me when He gave Jesus at the cross. When we were yet sinners, Christ died for us." Ipinakita ang pagmamahal ng Ama sa bawat isa sa atin, sa iyo at sa akin, nung ibinigay niya si Jesus bilang kabayaran sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Nung tayo mga makasalanan pa, minahal na tayo ng Diyos. How much more, tayo ay kanyang mga anak ngayon. So ang dahilan kung kaya tayo ay ginawang katuwiran ng Diyos at inako ni Jesus ang ating mga kasalanan dahil gayon na lamang ang pagmamahal ng ating Amang sumasalangit sa bawat isa sa atin. Kung kaya't kinuha niya ang ating kawalan, ang ating kahirapan, ang ating kahinaan, ang ating kawalan ng tulong sa kalagitnaan ng ating kalagayan bilang makasalanan,
at ibinigay niya ang kanyang kayamanan dahil mahal niya tayo ng gayon na lamang. Then Galatians chapter 3 verse 13 says, also our curse. We as cursed people because of sin, He became cursed for us. He became cursed for us. Jesus became cursed for us to set free from all curses. Wow! Siya na wala sa ilalim ng sumpa ay naging sumpa. Si Jesus na wala sa ilalim ng sumpa ay naging sumpa upang tayo na sumpa at nasa ilalim ng sumpa ay magkaroon ng kalayaan. Magkaroon ng kalayaan sa pagiging sumpa at sa pagiging ilalim sa sumpa. Siya mismo ang naging sumpa. Siya mismo ang napailalim sa sumpa, kung kaya't siya ay nabayubay sa krus. Sapagkat ang pagkakabayubay sa krus ay isang sumpa at sinumpa. Sapagkat inako niya ang sumpa sa ating buhay dahil sa kasalanan. Lahat tayo ay nagkasala. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 10, for all have sinned and fall short of the glory of God. No man is righteous, no, not even one. No one is righteous, no, not even one. Lahat ay nahulog sa kasalanan at walang matuwid isa man sa buong sangkatauhan. Lahat ay nadumihan, lahat ay nagkasala, lahat ay nahulog sa kasalanan. Kaya ang sabi ng Revelations chapter 21 verse 8, ang mga natatakot, nangangamba, nag-aalala, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mangangaway, manginginom, mangangalunya, mga sinungaling ay mabubulig sa dagat-dagatang apoy ng impyerno bilang pangalawang kamatayan. Walang taong hindi nagsinungaling. Kung kaya't lahat tayo ay entitled to go to hell, which is eternal lake of fire as second death, ang sabi ng Revelations 21 verse 8. We are qualified, we are entitled to go to the lake of fire and live them forever and ever. Imagine ninyo, once na mamatay ang isang tao na hindi kumilala kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, siya ay mabubulig doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At there is no escape anymore. He will be there until eternity. Millions of years. He will be there into eternal damnation, into eternal lake of fire, which is second death. Kaya salamat na lang sapagkat bago tayo humantong sa kamatayan ay nagpakilala sa atin ang ating Panginoong Jesucristo. At naunawaan natin ang kanyang salita na ating inaaral, pinag-aaralan, binulay-bulay araw-araw. Na tayo ay minahal ng Diyos at sa kanyang pagmamahal, ang kanyang katuwiran ay ibinalot niya sa atin kung kaya tayo naging katuwiran ng Diyos na ating Ama. Ang kanyang kayamanan ay ibinigay niya sa atin at ang ating kahirapan ay inako niya. Kung kaya't nung nabuhay siya sa mundong ito, ang ating Panginoong Jesucristo 2,000 taon nang nakararaan, siya ay nagdusa, naging mahirap at naging alipin, naging masunurin hanggang kamatayan. At inako din niya ang sumpa ng kasalanan. Kaya kahit na anong gawin natin, hindi tayo magtatagumpay sa buhay na ito sapagkat tayo ay nasa ilalim ng sumpa. Ngunit dahil inako ni Jesus ang ating sumpa at siya ay napailalim sa sumpa, praise God, tayo ay malaya na sa anumang sumpa at may kakayanang magtagumpay sa lahat ng gawa ng ating mga kamay. Yan ang katibayan ng pagmamahal ng Ama sa bawat isa sa atin. Mahal na mahal tayo ng Amang sumasalangit.
Kung naibigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, hindi kaya kalakip ang lahat ng bagay na ating kailangan sa buhay na ito? Sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak na si Jesus sa bawat isa sa atin, kalakip ang lahat ng ating kailangan. Kaya wala na tayong kailangan pa sa mundong ito. Sa halip magtiwala tayo sa Kanya. Tibayan natin ang ating pananampalataya sa buhay na Diyos upang siya ay matuwa sa ating buhay, upang siya ay maluwalhati sa ating buhay. At kapag ang Diyos na may-ari ng langit at lupa at lahat ng naririto ay natuwa sa ating buhay, hindi man natin hingin ang pagpapala, siguradong matatanggap natin ang pagpapala. Ang pag-iingat niya, ang pagsagot niya sa ating mga pananalangin, ang patnubay niya, ang kalakasan niya sa ating katawan, sa ating kaluluwa, sa ating spirito, malayo sa anumang aksidente, malayo sa anumang sakit o karamdaman. Oh, what a victorious life we have in Jesus. What a blessed life we have in Jesus. We are God's righteousness because of Him. We are healthy. We are wealthy because of Jesus. And we are free from sin. We are free from curse because of sin, because of Jesus. Thank you, Jesus, for your love for each one of us. You did not abandon us, but instead, you gave your life unto us as a ransom. You died on the cross on our behalf for us not to perish, but have an everlasting life. Sa pamamagitan mo, kami naging katuwiran ng Amang Diyos na sumasalangit at kami naging mayaman sa lahat ng area ng aming buhay at kami naging malaya sa anumang uri ng kasalanan sa mundong ito. Kaya salamat po, O Diyos, sapagkat ito ay hindi namin kayang bayaran, ni hindi namin kayang suklian, O Diyos. Pero naririto kami, iniaalay namin sa inyo ang aming buhay at handa kami maglingkod sa iyong layunin, sa ikaliligtas ng aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, O God. Salamat sapagkat kami pinagpala mo na, pinagaling mo na, pinalakas mo na. Ang aming puso'y nagagalak sa iyo, O Diyos, at ngayon ay pinagtitibay mo ang aming pananampalataya, sapagkat kapag matatag ang aming pananampalataya, all things are possible for us. And surely, you will be happy for us, O God, and therefore, we will be blessed more and more, O God. Kaya po salamat, O Diyos, patuloy niyong pagpalain ang aking mga kapatid sa Mountain Movers, ang pamilya po ni Sister Jovi, ang pamilya ni Sister Soul, ang pamilya ni Sophia, ni Ate Lucy, ni Jerry, ni Lisa, ang pamilya ni Nanay Irma, ang pamilya ni Cheryl, ni Nunoy, ang pamilya ni Edith, ni Gig, ang pamilya ni Des, ni Desbert, O God. Lord, bless them, O God, beyond measure. Bless them, O God, abundantly beyond what they have prayed for and thought about, O God. Protect them, Lord, and give them strength to face every challenges in this life and help them more, O God, to really rely on you, only unto you, O God. Thank you, Father, for blessing them, O God, and their children and all the family under the banner of Mountain Movers. And also my family, O God, si Amel, si Nining, si Nunoy, si Fidel, si Weng Weng, ang anak ni Weng Weng, ang pamilya ni Fidel, ang pamilya ni Nunoy. Lord, bless all of them, O God, and help them to multiply, to share who you are, to share what you have done at the cross of Calvary. Salamat po, Ama, maging kay Jaja, kay Darling, kay JV, kay Jasper, kay Janela, kay David, kay Rael,
kay Edward, oh God. Yes, Lord. Yes, oh God. Salamat sa buhay ni Dayan, ni Lady Arma, ni Jessie, ni JV. Salamat sa kanilang buhay. Patuloy niyo silang bigyan ng katalinuhan sa kanilang pag-aaral. Gabayan niyo po sila sa kanilang pang-araw-araw, maging masunurin sa kanilang mga magulang, tumutulong sa gawaing bahay, masipag mag-aral, magtatapos ng pag-aaral at maglilingkod sa inyo. I-provide niyo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa bawat pamilya ng inyo pong mga anak, Lord. Bless them more than what they have prayed for and think about, O God. Salamat sa iyong pag-iingat, O Diyos. Salamat sa iyong paggabay. Salamat sa iyong pagtatanggol, sa iyong kalakasan araw-araw sa aming buhay. Salamat sa iyong biyaya, sa pagkain, sa tubig, sa hangin. Salamat sa magandang kondisyon ng aming pangangatawan. Purihin ka, Ama. Purihin ka, Panginoong Kristo. Purihin ka, Banal na Espiritu Santo ng Diyos. Pagpalain yung lubos ang mountain movers, O God. In Jesus' name, by the power of the Spirit of the Lord, everybody say, Amen, Amen, and Amen. Praise God, mountain movers. God bless you all. Bye-bye.